Ito yung morning routine natin mga ka-farmers bago tayo magkape. Prepare muna tayo ng pagkain ng ating mga alaga. Ito sa manok. Habang nagagayat ako ng kangkong, naglalaga na rin ako ng saging. Ayan mga ka-farmers, sa kabila tubig. Pinagsabay ko na yung paglaga ng saging at saka yung pag-init ng tubig, papakulo para isang gawaan lang. So luto na to mga ka-farmers, o luto na nga. Pwede na tayo magkapag-kape bago natin sila pakainin. Tayo muna kakain mga ka-farmers. Kaya maaga pa lang mga ka-farmers, umakyat na ako dito alas 6. Dapat alas 6 andito na ako kasi ang dami ko talagang gawin dito pag tuwing umaga. Pag nagkakape tayo mga ka-farmers, sasaing din tayo para hindi sayang yung kahoy. Pero pagkatapos nating sa ating mga gawain dito, anytime na gusto nating kumain, meron na tayong makain. Since meron na tayong ulam mga ka-farmers. Bali, meron akong paksiw na galunggong. Let's go mga ka-farmers, kape muna tayo. Yung pinakamalakasang kape na kape sa baon ng nyug. Ang sarap mga ka-farmers, legit. Mas nadagdagan niya yung aroma ng kape. Napakain na natin mga manok natin mga ka-farmers. Sunod na natin yung paglilinis sa ating mga baboy. Papaliguan natin sila ngayon. Tulog pa sila lahat mga ka-farmers Dami nating gagawin ngayon mga ka-farmers. Dami pang iniwan ng kalat dito ng nung bagyo. Daming lilinisin Ito tatanggalin natin to para malinis dito. Pinamugaran lang ng ng lamok. Tanggalin natin yan. Tapos ito alisin natin to. Kasi baka titira ng to ng ahas. Linisin natin dito mga ka-farmers. At meron ng mga mababait na nakatunton sa lugar natin. Binutasan yung sako ng feeds natin. Kailangan malinis dito. Sarap ng kain lang mga farmers Kangkong lang yan at saka darak, crack corn, tsaka yung duck layer. Sarap ng kain nila. Ang tataba niya mga farmers, lalo na itong mga itong mga nag-itlog, bibigat nila. Let's go mga farmers. Pakain muna ako ng sa baboy naman tayo. Ganito lang mga ka-farmers, babasahin lang muna natin sila para mabasa lahat yung katawan nila, para mas mabilis silang paliguan, para hindi sayang yung tubig. Babasahin muna natin lahat ng kasi pag diniretso mo ng paligo yan mga ka-farmer, matagal yan matanggal. So basahin natin sila ng manipis na tubig, yung parang ambon-ambon lang, ganyan parang ambon lang.
bago natin sprayan ng medyo may pressure na tubig. Ganito, mabilis lang mga ka-farmers. Nung una, hirap na hirap ako magpaligo nito, yung tabo-tabo. Hirap paliguan, tsaka masyadong maaksaya sa tubig. Hindi kagaya nitong hose na may pressure. Pero ano lang to mga ka-farmers, walang motor ito. Normal na pressure lang. Bali, pressurized tong nozzle niya. Kaya medyo malakas yung tubig. Okay na mga farmers, nabasa na sila lahat. So paliguan na natin yung malakas na tubig. Gaya niya mga ka-farmers to. Malambot na siyang tanggalin. Mabilis na. Mabilis na siyang paliguan. Kaysa yung diretsuin mo siya ng ng buhos, matagal matanggal yun. Kailangan mapalambot muna niya bago matanggal. Pero kung pressurize yung tubig yung mga ka-farmers, yung may motor talaga, okay yun. Pero kaysa kagaya nito na mano-mano lang, talagang may technique siya. Mapabilis yung trabaho, tsaka hindi malakas sa tubig. Mabilis lang sila paliguan mga ka-farmers. Ganyan lang. Okay, mga ka-farmers, tapusin muna natin to. Kumakain na sila mga ka-farmers. Busy na sila. Saktong-sakto lang talaga yung yung 7 kilo na servings nila. 3 times a day, so 21 kilos a day. Sakto lang sa kanila. Linis muna tayo mga farmers. Linisin muna natin ito mga ka-farmers para pagkatapos silang kumain, tapos na rin tayo maglinis dito. Bundat na mga ka-farmers.
Yung isa, nagpahinga lang pala saglit yun. Ayun, bumalik ulit oh. Di pa pala tapos yun. Nagpahinga lang pala. Lalaki pa ng gusto itong mga farmers at tinurukan natin ng ano to, ng bilamil. Lalaki pa to. Dito tayo sa kabila mga farmers. Silipin natin si Itring, ang ating soon mama pig. Simot mga ka-farmers. Ganyan siya kalakas kumain. Actually, kulang pa nga yan sa kanya mga ka-farmers. Bitin pa siya dyan. Di kagaya nung nakaraan na pinapagustuhan ko lang siya ng kain. Talagang ano. Kaya lumubo ng gusto yan si Pitri natin. Marami atang isda ngayon mga ka-farmers ah. Baba tayo mamaya para makabili tayo ng isda. Tapos din tayo mga ka-farmers. Exact 2 hours. Tapos tayo sa ating morning routine. Actually hindi pa pala tapos mga ka-farmers. Dami natin gagawin sa araw na to. Lilinis tayo. Para makapag-disinfect tayo bukas. Ito yung habit ng isang mga ka-farmers. Oh. Ganyan talaga siya pag yung ano. Yung pag malapit na maubos yung pagkain, pag paubos na yung pagkain nila mga ka-farmers, dinadapaan niya yan. Yun yung habit niya. Tapos ayan na, unti-unti niyang kakainin yan. Tapos pag naubos yung nasa harap niya, uurong na naman siya ng konti, kakainin na naman yung hinigaan niya. Kung nasa ano yung hiniga niyang pagkain. Kaya siya yung pinakamalaki mga ka-farmers. Babae yan pero pakalaki. Ayun, nakabara na siya doon sa higaan nila. Ay, sa kainan nila.
Tapos na silang kumain. Ang isa, pwede-higa na lang. Inumin natin mga ka-farmers. Ayun o. Ang laki niya mga farmers. Maduga kasi siya sa pagkain. Dinadapaan niya. Ganda pang ginahin niyan mga ka-farmers. Ang haba ng katawan. Fourteen na piraso din yung didi niyan. Actually lahat sila 14. Lahat ng mga babae 14 yung mga didi nila.